Ngayong 100 days, itong ating mga alaga, mag-harvest na tayo para tayo ay makapag-deliver sa ating mga order, saka magbenta na rin tayo habang sa daan. So ito Paps, first thing in the morning, magde-deliver tayo. May order sa atin doon na 10 kilo. Ito, deliver natin. May good size to. Ito yung ating 3-4 sizes. Habang nag-harvest tayo mga lods, ay nakabenta na tayo ng 400 pesos sa araw na to. Then ito, de-deliver na natin. Kung meron bibili dyan sa daan, bigyan din natin. May manang paltat. Dito natin i-deliver mga Paps yung 10 kilong order dito sa grocery na to. August 30 ngayon, 2024. Ayan, wala nang laman itong isang pan natin. Nakuha ko na, 8:30 pa lang ng umaga, nabenta ko na siya. Na-retail ko yung iba, tapos yung iba wholesale. Bali, ang bigay ko dun sa wholesale ay 120 per kilo. Then yung retail ko, 150 per kilo. So, mas kikita tayo dun sa retail. Yung alam, nakakontrata na kasi to. Kasi nagkaroon nga ako ng 3 araw na naghanap ako ng buyer. So, kinontrata niya to 120, bale 40 kilos ito. Tatawag na lang either linggo o kaya Lunes na i-deliver ko sa kanya ito. At 120 price pa din. So ito, September 15, 2024, 6 AM. Ito, mag-harvest tayo dahil meron akong order na 10 kilo sa ating hito. Dito ko kukunin yung 10 kilo, then pasosobrahan ko na, gagawin ko ng 20 kilos. Kasi nga, habang daan, papunta ako doon ay pwede akong magtinda. So, retail price yon, mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa doon sa bultuhan. Yung 10 kilo, ano kasi yon? Presyong bagsakan yon. So, mas maliliit doon, 120. Pero habang daan na napapunta ako doon, nakakapagbenta ako dyan ng 150. So, dito sa dalawang pan ko na to, ito ang kukuhanan ko. 115 days na itong hito ko dito. Ito nga, wala nang bubong yung aking fish pan na naman. Kasi, yung ginamit ko na sunshade, na sinasabi ko noon na pansamantagal, ay pansamantagal nga lang talaga. Yung sunshade pala na ganyan, sinasabi ng seller, magtatagal yan ng 10 taon. Hindi po totoo. 1 year lang ang tinagal nun sa akin. Wala na, bagsak na. Kaya may mga makikita kayo dyan mga dahon-dahon ng nipa. Kasi yung dahon ng nipa, nilalatag ko sa ibabaw. At least ma-filter niya yung init ng araw. Kasi malakas yung araw. Hindi naman kalaliman itong fish pan natin. Ito nga natitira dito, wala pang 3 feet itong lalim nito. Yung mga bagong nakapanood lang ng video natin, etong sistema ko dito ay traditional system. Anong ibig sabihin nun? Ito ay ordinaryong pag-aalaga ng hito na walang gamit na kung ano, walang aeration o yung aerator, oxygen. Hindi ako gumagamit ng gamot para dito sa tubig natin. Ang sistema lang natin, ang ginagawa ko, through observation lang lahat. Inoobserbahan ko lang kung parang madumi na yung tubig, hindi nakaaya-aya sa mga isda natin, palit. Ganon. Umaabot ako dyan ng 3 days bago magpalit 100%. Pero minsan pagka tinatamad ako, umaabot din ng 4. Yung 5 medyo ayaw ko na kasi parang mangangamoy na siya. So minamaintain ko naman na malinis siya. So yun lang ang ginagawa ko dito. Wala na. Nilalagyan ko din siya ng shade para ma-maintain ko yung temperature. Kasi ang tinatarget natin na temperature dito at least 27 to 31 degrees. So ganun lang, simpleng-simple. Etong sistemang ganito, hindi mahirap i-maintain. Yung nga lang, sa obserbasyon ko, medyo mataas yung mortality natin. Umaabot siya ng 22%. So malaking kawalan yon. Kaya yun ang gusto nating i-improve. Yung mortality natin mga paps ay walang pinipili. Mula maliit hanggang sa harvest, nagkakaroon pa rin ng namamatay sa ganitong pond. So ang ganitong conventional type o traditional type ay konti lang ang pwede nating alagaan dito. Hindi kagaya ng mga intensive farming na yung concrete pan nila libo-libo. So ang ganito, 6 square meters halimbawa, mataas na yung 200 pieces. O maximum natin 200 pieces sa isang ganitong butas. Kasi nga
iniiwasan natin yung mabansot saka yung nagbabanggaan, nagkakasugat, nagkakainan. Usapang pagpapakain, nagpapakain ako dito. Pag maliliit pa sila, yung first 1 month sila sa akin, 3 times a day ako nagpapakain. Umaga, tanghali, tsaka hapon o gabi. So yung sukat naman ng pagkain nila, hindi ko na sinusukat, tinatansya ko na lang. Tapos binibigyan ko lang sila, then pag alam ko na parang busog na sila, yung parang tamad na silang kumain, yon, kinakat ko na yung pagkain nila. Pag nagmamadali ako, basta nilalagyan ko lang na sila, wala nang sukat-sukat. Kasi syempre may mga ibang gawain pa tayo. Pero tinitiyak ko na hindi naman nag-overfeed, kundi minsan nag-underfeed na ito. Kasi syempre pag mamadali ako, hagis. Pero hindi ako nagbibigay dito ng mga ibang pakain ng mga karne-karne. Kung ano, wala. Yung first 1 month sila, sabi ko nga, pure feeds ang pinibigay ko dito. Puro starter ang ginagamit ko. Then, after 1 month, medyo lumaki na sila ng konti. Yon, nagbibigay na ako ng gulay-gulay. Yung malimit, malunggay, kangkong, saka talbos ng kamote. Yan yung binibigay ko. Kasi yung dahon ang kinakain. Madami pang tangkay ng kangkong. Wala na siyang dahon. So yan yung mga importante diyan mga paps. Yung pagpapalit ng tubig, tapos yung pagpapakain. Yung ibang details sa ibang video, makikita naman ninyo. Hindi nga lang compilation, kundi hiwa-hiwalay kasi yung yung sistema ko ng pagbibigay ng impormasyon. Kasi syempre hindi mo magkakasya sa isang siksikan na video, kasi yung 1 oras, 2 oras na video, ano yung pelikula, hindi man natin matatagalan manood ng ganun. Kaya nahinihiwa-hiwalay yung video, mga 10 minutes, 8 minutes, mga ganun lang. Kukunin ko lang yung timbangan ko, mag-harvest ako dito. Ang gusto nung nag-order kasi ngayon, medyo malalaki. Sabi niya 2 pieces 1 kilo, 3 pieces 1 kilo. Yung 4 pieces 1 kilo parang alanganin nga siya. Pero pag no choice na tayo, bibigyan ko siya ng 4 pieces 1 kilo kasi yun yung majority dito, 4 pieces, 3 pieces. Yung 2 pieces 1 kilo, mga ilan lang. Ito mga paps, yung kagandahan ng concrete pond kapag harvest time na. Hindi gaanong mahirap yung pag-harvest kasi dito lang sila. I-drain mo lang ng ganyan, pwede ka nang kumuha, pwede ka nang magsibot. O kaya kung 1 kilo lang kukunin mo, meron akong sibot na ginagamit. Eto, halimbawa, merong napadaan, gustong bumili ng hito, meron akong sibot na ginagamit na ito. Hindi ako mag-harvest ng ganyan. Ginaganyan ko lang at yun, mas madali nga para sa atin. Ito mga paps, pipiliin na natin dito yung sizes na ni-request ng ating customer. Kasi tayo talagang hindi natin hinahaluan ng medyo kalokohan to. Kung anong size na gusto, yun ang binibigay natin. Hindi natin sinisingitan yan ng halimbawa, 3, 4 na maliliit. Hindi tayo gumagawa ng ganun. Kung ano talaga yung order na size, yun ang bibigay natin. Ito pa, 10 kilo to. Bale. 10 kilo ya. Dagdagan ko pa, kukuha pa ako ng 10 kilo para ibenta ko dyan sa daan. Wala ka dyan ron. Nagtubor kung wala ka dyan. So ito pa, 10 kilo ulit yung kinuha natin. So, bale itong dito 20 kilos na. Tapos yan, may natira pa. Kung lalaki pa ng kaunti yan kahit pa paano, aabot pa yan ng halos 10 kilo din. So ang laman nito, itong pan natin maliit na to, mahigit 20 kilos. So yan, gagawin natin ngayon, de-deliver na tayo. Yeah, let's go. Okay, ito size na? Okay. Delivery! Dito tayo nag-deliver mga paps. So ito mga paps, binigyan ako ng karne ng baboy.
Papalitan natin ng hito. Barter na to. Ayan. Ay, ipamujay ko, baldim ko. Rak-rakon na, JJ. Mala ka? So ayan mga paps, kakauwi ko lang, galing ako dun sa pag-deliver at saka pagtinda. Dito sa dalawang pan natin na to ay nakabenta na tayo ng 20 and 20, so 40 kilos na nabenta natin. So ang nangyari dyan, yung half nun, yung 20 kilos, yun yung wholesale, then yung another 20 ay yun naman yung nai-retail natin. So 120 and 150 ang naging bentahan natin. Gusto ko lang linawin mga paps na yung 115 days na inalagaan natin dito after nung mga sorting, ito yung mga natitira na fast grower, ay meron pa rin medyo mas maliliit, 5 pieces per kilo. So yun ang tinatanggal ko dito. So ibig sabihin, within 4 months ay hindi pa rin lahat for sale size para sa akin, kasi ang for sale size ko 4 pababa. In 115 days ay hindi talaga natin maibebenta pa lahat kung merong bibili sa atin ng bultuhan. Kung sa sizes na 4, 3, 2 ang piraso bawat kilo. On September 20, 2024, eksakto 4 months old na etong mga alaga natin na hito. So ito na lang yung natitira, more or less 30 kilos na lang ito nandito sa ating concrete pond. Sana mabenta natin ito on or before September 20, at least maipakita ko na sa inyo kung ako ba ay kumita, kikita o may kinita o walang kita sa cycle ng pag-aalaga ko ng hito na ito.